What's up mga ka-technician? Nagbabalikan DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe nyo guys, subscribe na kayo. Click the notification bell button, click yung flash nyo rin mga videos. So yun guys, may nagpa-upgrade sa atin ng JBL Encore na tag dito, yung karaoke version niya guys, yung may mic. So ayan, from Tondo to guys to Cavite. Yun ang kasi naman guys, location sa Bacoor, Cavite. Ayan. So, ayan, pinadala niya to ng may kasamang kit yan, guys. Feeling ko ito na yung kit na sinama niya. Ano to? Siya yung bumili ng mga parts. So, binili niya lang sa AliExpress yan. Ay, sa AliExpress, sa Shopee, guys. Sa AliExpress tuloy. Sa Shopee niya binili to. Sinabi ko sa kanya yung mga kailangan niya. Labor lang guys yung babayaran niya sa akin. So, nag-deal naman kami niyan. So, ayan guys, tingnan natin kung kompleto yung binigay niyang gamit. So, pagka kompleto yung guys na nabigay niyang gamit dito or na padala niya rin, ay itutuloy natin to. So, ayan, for sure itutuloy natin to kasi haba yung video natin. So, ayan, mag-unboxing muna tayo guys, okay? Para sigurado na kompleto yung binigay niya rito. So, hindi pa yan bukas guys. Ayan na, yan pa rin yan. Kahit sa likod niyan. Ayan. Sabi niya kasi nito guys, ano rin to, hindi na nagana to. Matagal nang hindi gumana to. So nakita yung video natin dito sa YouTube. Kaya sabi niya, sabay na yung repair tapos sa upgrade ng battery. Kasi ang battery yung binili niya rito guys ay 15 pieces na battery. So gusto niya ganun. Pero maximum 30 pieces guys na battery ang pwedeng ilagay dyan. Okay, so unbox na natin siya guys. So, syempre kailangan natin yung gunting tsaka blade. Ito guys, blade na gamit ko lang. So, ayan guys, tignan natin. Gunting muna para sigurado na wala tayong mapuputol. At tinanong ganun ako kung isasama ko na yung isasama niya daw yung mic at saka yung wire. Sabi ko hindi na kasi pares lang kami. Automatic naman yung mic na mag-synchronize dito sa JBL kasi pares naman sila JBL. So wala nang kailangan na pindutin na pair sa mga ano nito, sa bagong mic. Kung bibili kayo ng bagong mic, hindi na kailangan i-pair yon kasi automatic na yung guys mag-pair. So, sa mga ano dyan guys, pwede nyo i-skip na yung video na to. Pero siyempre sa may-ari nito, hindi nyo i-skip yung video na to para makita niya na ano dito ba lahat o may nag-iwan siya. Or meron siyang makalimutan na parts. So, ayan. So, 6 na parts yun. Tingnan natin guys. So, ito yung isa. Una. Ayan. Yung insulator niya na tawag dito, paper insulator para sa mismong positive. Ito yung pangalawa. Okay, ito yung tatlo. Yung nickel strip. Okay, pang-apat, wire, positive at saka negative na wire. So, ito guys, silicone to eh. Pinabili ko sa kanya silicone para hindi masusunog kahit na gano'ng kalakas yung volume. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung pang-anim. So, automatic. Ito yung battery. Kasi mabigat guys, oh. Mabigat oh. Right? So, ito yung battery. Pinalalabog niya to guys kasi dyan lang naman siya sa Manila eh. Cavite lang naman ako. So, ayan. Bilangin natin. Kailangan mabilang natin na 15 pieces to. So, wait lang guys ha. Hindi nyo nakikita pero syempre ako nakikita ko. Ayan o. Bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Sakong-sakto. Ang galing. Okay na okay ito. Tapos tingnan natin yung JBL niya guys. Kung gumagana syempre. Sabi niya kasi hindi gumagana. Tingnan natin. Tingnan natin. Wala nga guys. Hindi siya gumagana. Tsaka kinakalawang na yung gilid ng ano niya, ng screen. Ayan o. Malapit siya sa dagat sigurado. Malapit sigurado yung pinaka lugar niya. Malapit sa dagat. Kaya yung moisture ng dagat, kahit na ilagay niyo to sa silyadong cabinet, papasukin pa rin pagka malapit ka sa dagat. Kasi yung cabinet, pag binuksan mo, automatic papasok yung yung moisture, salt moisture. Ayan. So, natunog, ano yun? Yun o, natunog. Makita natin yan guys, kung ano yung, ano rin to, yung natunog doon sa loob. So, wait lang guys ha. So, kinuha ko muna yun sa akin guys. Ganito yung itsura niya kapag papaandarin mo siya. Pipindutin nyo lang siya ng isang pindot lang. Tapos wait kayo. Ayan, o, diba? Ganun lang siya guys. Isang pindot lang kahit na hindi nyo siya diinan. So, pag pinatay siya, isang pindot lang din. Yun. Okay. So, sa akin, ito. Makita nyo yung adapter ko, yung wire ko, ayan. So, US plug siya kasi may malaki yung isang terminal niya kaysa doon sa maliit. Ay, sa kabila. Maliit, guys. Ayan o. Okay? So, US plug to guys, yung ganito. So, ito guys, papakita ko sa inyo ha. Ito, hindi ko ginagalaw. Okay? Kahit yung sa video, makita nyo, hindi naman siya nagbago. So, ito pa papakita ko sa inyo, nakita ko lang. Pansinin nyo. Ayan o. May bugwit. May bulilit tayo. Ayan o. Kinain yung nginat-ngat niya na yung mga nandito. Ito. Nginat-ngat niya na to. Ayan. Tapos meron siyang ihi. Ihi ng daga. Kaya amoy siya ihi ng daga. So, feeling ko merong to guys. May problema to. Ayan. Kailangan natin i-video to ng nakikita nyo para guys alam nyo kung ano yung andito. Sayang kung hindi ito maayos kasi nga baka yung loob nito dinaga na nangat-ngat na lahat ng wire. Kaya ayaw niya mag-on. So, wait lang guys ha. Kuha tayo ng pambukas. So, tanggalin lang natin yung ano niya, double adhesive niya. Guys, skip nyo na lang doon sa pagka nabuksan ko na itong ilalim para doon sa mga gustong manood nito kung paano buksan to. Ayan, makikita na nila kung paano buksan to guys. Kailangan makuha natin yung double adhesive niya kasi pagka hindi natin nakuha ng double adhesive niya, hindi na natin siya may babalik ng maayos. Kasi pagka ginawa natin to, nilagyan natin to ng super glue. Ang mangyayari kasi dito guys,
Hindi na siya matatanggal ng hindi masisira yung tawag dito, yung rubber niya. Kaya ang gagawin natin is yung tamang way kung paano tatanggalin. So dito lang naman siya tatanggalin eh. Iwawala yung mga tornilyo kasi pag kumulang na yung tornilyo niyan, baka lumabas yung hangin doon sa kulang na tornilyo, guys. Ito, ano pa to? Matigas-tigas pa to. Ano lang to, guys, binubuksan lang to eh. Sa kanya matigas po. Wait lang nga guys, babalik ako pag nabuksan ko na to kasi bago pa to eh, may silyado pa to, yung meron pa siya ditong parang double adhesive na foam. Okay, may nakalagay pa yan kasi dyan. So babalik ako guys talaga kapag nabuksan ko to. Ito muna yung bubuksan ko para kitang kita nyo. So ayan guys, nilagyan ko muna siya ng towel dito or paper towel, tapos in-sprayan ko ng alcohol kasi ang baho talaga nung malabas dito. So ngayon guys, gumamit ako ng kutsilyo na hindi matalas. Hindi gano'ng matalas kasi pang pizza lang siya guys. So ginawa ko dito guys, nilagay ko siya rito. Tapos ito yung pinang frying tools ko. So ngayon okay na siya, open na siya. So pag inopen nyo siya, may mga lock. Ayan o, lock dito. Ayan, may lock dito. Ayan o. So ayan yung mga lock nya. Tapos sa unahan guys, ito may lock dito, madami. Ayan o, ito. Ayan guys, so sa gilid meron. So mabaho talaga yung amoy niya. Grabe, ang baho. So, ayan, susunod, tatagalin natin yung mga screw, guys. Ayan, mga screw. So, alisin natin yan. Siyempre, pakita ko muna ngayon na kailangan makita ng may-ari na itong board niya is kung okay o hindi na. So, ayan. Balik tayo guys dito. Ayan. So, sino ako? Ito. Tingnan natin guys itong unahan kung okay. So, pagka okay pa yung power supply nito, maayos to guys. Sana okay pa rin yung mga wire nito kasi yung tumutunog sa loob, feeling ko guys di na okay yun eh. Feeling ko may na putol. Ewan ko sa video guys kung naririnig nyo, pero narinig ko kasi may umaano sa loob eh. May kumakalog. Ayan. Taas pa natin konti para kita nyo guys. So ayan. Hindi natin i-edit yung video nito sa dito pagtingin ng board. Kailangan ko kasi ipakita sa inyo, o kailangan ko ipakita sa kanya kung okay yung board niya or wala na, kasi mahirap na guys. Iangat lang naman siya rito. Ito so wait lang guys ha, pakita ko muna. Ayan siya guys. Ito may mga ano rito, langgam mo. Ano ba ito, langgam ba to? Hindi. Ito may mga dumi siya rito guys. Ayan, nakita nyo ba?
May langgam nga guys. Langgam. So tignan natin guys kung okay yung sa likod niyan. Kailangan natin tanggalin yung board mismo. Tapos gagamitan natin to ng power supply ko mismo guys para kung sakaling hindi nagana yung power supply niya, makikita natin kung gumagana yung pinaka motherboard niya. Isin ko lang itong mga board, dito, mga flex cable. Tsaka yung dalawang antena, inalis ko lang guys. Iangat lang natin. Ito, angat ko lang to. Ayan. Kasi nandito nakadikit yung mga wire. Kaya mahirap siya iangat. Okay. Tanggalin ko lang to guys. Yung mga wire dito. Saulado ko naman yan. Tsaka ano naman yan guys tag dito, iba-iba naman yung wirings niya. So, ayan yan. Silang natin siya guys. Grabe. Grabe guys. Pinasukan ng ipis. Tsaka ano to? Ang galing. Ayan, papakita ko sa inyo ha, para hindi ko kayo niloloko, hindi ko kayo inaano. Tignan nyo kung ano nangyari. Ayan, ang daming ano ba yan, malilit na ipis yan guys. Ayan, malilit na ipis. Kasi paano ko nalaman na yan guys? So nakita nyo ba? Ipis yan eh, no? Pinungaran ng ipis. Ayan. Ayan nangyari sa kanya. Kita nyo ha? Kaya hindi na siya nag-on. Sana walang na-short. Please lang po. Sana po walang nag-short dito sa lugar na to. Kahit sa power supply okay lang may mag-short. Pero sa lugar dito sana naman wala. Kasi sayang guys. Magkano to? 20 mil to 25 mil. Ayan. Sana gumana. Ayan, sayang kasi ayan, bumili na siya ng kit niya. Tapos ang laman nito, ayan, nangyari. Ano, tignan nyo. Tignan natin to sa power supply. Pagka nag-open naman kasi sa power supply, ang nangyayari naman dyan guys, may laman pa ang capacitor niyan. Yung main cap. So, kailangan ko muna mag-careful dito kasi yung main cap nito tag dito may laman na kuryente. Yung siguro yung narinig ko sa loob nito guys, ano, yung ipis, yung skeleton ng ipis. So ayan, tingnan natin ito guys. Okay, makikita natin ang loob nito. Ayan, so tignan natin to. Ganun din. Ano siya, para siyang nag-grind na ipis. Ayan guys. Grind na ipis at saka ay maliliit na ipis, alam niyo yan guys, ganun. Ayan, ang baho talaga niya guys. So i-check muna to una. Tignan natin kung may lalabas na 24 or 23 volts. Pagka may lumabas na ganun. And then nalinisin muna natin syempre guys bago natin i-check yan. Tsaka yung motherboard nya, kailangan to linisin ng solution sa electronics. At ayan guys, tignan natin kung maayos natin yan. Sana maayos. Ayan, so ang gagawin ko na lang dito ay, kasi yung labor nito dapat pang doon lang.
Eh kaso, ayan, may dami na motherboard niya mismo sira. So, kakontakin ko muna yung ano nito, yung may-ari kapag hindi siya tawag dito, hindi siya pumayag sa presyong gusto ko, hindi natin, ibabalik natin ito, isasolid natin sa kanya to. Hindi ko nalilinisin to guys. Okay? So, ayan lang guys. So, yun guys, at umokay siya sa presyong gusto ko. So, ngayon, binuksan ko muna siya bago ko sabihin yung presyo na yon kasi yun nga, tinignan ko muna yung speaker niya kung buo pa. So, lahat ng speaker okay pa, hindi naman siya na daga. Pero daga yan guys. At saka earpiece. Kasi yung earpiece, makikita mo rito yun, saan na yun. Ayun o, earpiece yan guys. Ayun o, maliit na earpiece yan o. Ayun, nakita mo. Kita nyo guys, ayan, maliit na earpiece. Puro maliit na earpiece. Daga, kung ano-ano guys, bibwit. Ayan, nangyari. O, tignan nyo. O, tignan natin yung loob. Tignan nyo, ayun. Oh, 'di ba? So ang gagawin ko diyan, tatanggalin ko na 'yan lahat. Kasi hindi pa pwedeng ditanggalin 'yan eh. Guys, kailangan talaga matanggal 'yan para malinis. Ayan, kasi hindi natin alam kung sa mga gilid ba nito meron din or yung iba nangat-ngat na may karoon na ng butas. Ayan yung mga wire diyan. So hindi ko pa nakikita yung mga ibang wire diyan kung wala na guys, kung ubos na, kasi ito ayan, feeling ko ano yan, sira yan, may aayusin tayo dyan. Pero syempre guys, hindi ko napapakita sa inyo kung paano ko ayusin yan kasi haba lalo yung video. Ayan, so itong power supply sana okay, pero kung may sira, syempre sasabihin ko sa inyo rin kung ano yung nasira dyan. So ayan guys, kasi itong power supply na to ang nag-charge nito papunta sa battery para ma-charge yung battery kasi may charger or may ano rito, contact, I mean ang tawag dito, constant current, constant voltage na charging IC guys, meron dyan para sa battery. Okay, kasi yung battery saan ba nakalagay? Ito guys, dito nakalagay yung battery. So dito, ito guys yung IC na to. Ayan, yan, constant current, constant voltage yung charging IC na yan. So kung nakita nyo, may ano siya, ayan, may dumi, nagsashort yan guys. So kailangan maalis natin yung sira dyan para maayos yan guys. So okay naman siguro yung IC nya, pero ayun, kita nyo may dumi oh. Ayan guys, so sana maayos. Ayan, babalitaan ko kayo pag hindi naayos. Siyempre sasabihin ko rin sa inyo na hindi siya naayos kasi nga yun nga, hindi natin alam yung ganitong bagay, di ba guys? So sayang kung hindi siya maayos, sayang yung pagbili niya rito. So basta yan guys, babaklasin natin yan, kailangan ko baklasin yan. Tapos ayun lang naman talaga yung guys, baklasin kasi may nagtatanong kung paano ko daw babaklasin yan, pero ayan, makikita nyo naman may mga ano sa loob yan eh, ayun o. So na yan, basta meron niyang ibang ayun o, nandoon ayun o, hindi lang ganong kita, pero meron siyang ano dun eh, tornilyo. Ayun guys, may tornilyo, ayun o, may mga tornilyo niyan o, 5 tornilyo rito, ayan o, may mga tornilyo dyan, ayan, nasa loob, ayun o guys, dami, ayun o. So 1, 2, 3, 4, ayan, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ay di 10 yan guys, ayun o. So 5 rito, ito hanggang dito, tapos 5 rito, ayan guys, ayun o, hanggang dito. So dito naman, ayun, 5 din guys, yun nandito. Ayan, so madali naman yan guys na tanggalin, basta tignan nyo pagka hindi siya natanggal, galaw-galawin nyo, tignan nyo kung saan yung nakadikit para makita nyo kung bakit siya nakadikit. Kasi ano lang naman yan guys, tornilyo o kaya yung lock. Kasi ito may tornilyo na, tapos may lock pa. Ayan. So ayan guys, babalik ako kapag kalas na to. So ayan guys, at kung nakita nyo, malinis na yung loob niyan. Ayan, so wala nang kalat yan. Babalik ko yung foam niya syempre guys, kasi mas maganda may foam yan para buong-buo pa rin yung tunog niya. Tapos yung mga board niya, ayan, malinis na rin yan.
Ayan. So, hindi ko pa siya natetest. Pero malinis na yan guys. Ayan, kitang-kita nyo naman. So, introduce ko yung heatsink ng amplifier. Tapos yung battery niya. Ayan. So, ang gagawin ko na lang dyan guys. Syempre, kakabit ko muna yung battery niyan. Tapos, titignan ko kung ano yung mga mainit dyan. Kasi may thermal cam naman ako. Hindi ko na guys papakita sa inyo kung paano yun. Kasi, pag pinakita ko pa yun, i-edit ko pa kasi ito ng mahaba eh. So, ayan. Eto guys, sa power supply naman, may mga shorted dito. Na-test ko na to. So, papalitan ko na lang yung mga shorted dyan. Kasi, syempre, pagka may na-short dito, may short din dito. Kasi, dami-dami yan eh. Pag nag-short dito sa may motherboard, magkakaroon din ng shorted dito. So, yung saan yung ano niya? So, yung fuse niyan, guys, shorted yung fuse. Ay, may na-shorted tuloy eh. Open na yung fuse niyan. So, ibig sabihin, may short nga. Okay, basta nag-open yung fuse niya, pass-blow na fuse, automatic yan, dami-dami yung ibang pyesa dyan. Okay, so, babalitaan ko na lang kayo guys kapag okay na siya. Okay, pagka gumagana na siya. Kasi, unang pindot natin kanina, diba, ayaw niya talagang gumana. So, tingnan natin guys, sana mapagana pa natin to kasi nga sayang yung nabili ng tao doon sa kit niya para sa battery. Ayan. So, ayan guys, at napalitan ko na yung IC dito para sa constant current, constant voltage na charging. Tsaka yung dito guys, napalitan ko na rin yan. So, ano po yan? MOSFET po yan. Tapos, dito guys, pinalitan ko na yung fuse niya, yung rectifier diode niya, full bridge rectifier diode, tsaka yung MOSFET niya, ayan. So, dito, sa kabila naman, shorted din tong antag dito, dual diode, ayan guys. So, ngayon okay na yan guys, at gumagana na po yan. Ito guys, pinalitan ko muna itong dalawang to kasi ito yung umiinit. So, ngayon, kung gumagana na yung power supply niya, isasaksak na natin siya dito guys, okay? So, tingnan natin kung magiging okay na siya. So, ayun, at wait nyo na ako guys. So, yan guys, buksan na rin natin to. So, ang gagawin nyo lang dito ay hihilayin nyo lang to. Grabe. Ano to? May aso. Kasi may balahibo ng aso to. Ayan, napabayaan na talaga niya yung JBL niya. Tapos yung number ng nuts na to, number 11 yan. So, close range gamitin natin dyan. So, ito guys, 11mm guys, ayan. Tapos, ikot nyo lang yan. Ayan, tanggal na siya. Dumi, grabe. Tapos, pagkatanggal nyan, tanggalin nyo lang dito, yan yung rubber nyan guys. Sikwatin nyo lang yung rubber nyan. Pag tumaas na yan, may dalawang screw yan dyan. Pakita ko sa inyo guys. So ayan guys, kung nakita nyo, natanggal ko na siya. Napakadumi ng gilid nito. Ayan. So kung nakita nyo yung pinakagilid niya, ito guys, ayan o. Yung parang may kanal. Yan, ganyan kadumihan kanina. Nilinis ko na lang para hindi nakakadiri. Kasi baka kumakain kayo guys habang nagdirito ako naglilinis ng ganitong itsura. So ayun, sinasabi ko sa inyo, meron siyang dalawang tornilyo. Alisin natin yan para maangat natin tong ano natin sa taas na cover. Yan. So yan guys, iangat nyo lang yung dalawang lock dyan. Ito, may dalawang lock dito guys. Ito. Tsaka yung isa, ayan. Iangat nyo yan. So para pag inangat nyo to, biglain nyo guys yung pag-angat. Tapos may matitira ritong ribbon wire. Nakadikit dito sa may puti. Bago nyo alisin guys, ayan yung ribbon wire. Oh. So, tsaka nyo siya alisin. So, ayan, tanggal na yung cover nyan sa taas. Ayan. Oh. Ayun, kaya ko tinanggal yun guys kasi alisin natin yung kaliwa rito. Ito guys, tatanggalin natin to para pag nakatanggal na natin tong kabila dito, pwede na po natin siya lagyan ng battery dito. Yan, 15 pieces lang yung lalagyan natin dito kasi yun lang yung request ng may-ari. Ayan guys, so alisin ko lang to at pabalik ulit ako guys. So yan guys, in the second time na magtanggal tayo dito ng ibang JBL,
hindi natin nasira yung lock niya. Ayan, buong buo pa rin yung lock yan guys. Ayan. So, buong buo yan, walang sira yan guys. Kahit dito sa pinaka-lock niya rito, wala yan guys. Buo yan. O, ayan. So, alam na natin kung paano kasi siya i-tear down nang hindi tayo makakasira ng mga lock. Ayan. So, kahit na may ganito yan, kasi ito guys yung pumipigil doon sa lock eh. So, kahit may ganito yan, kaya natin tanggalin yung lock. Kaya natin i-prying yan nang hindi nasisira to guys. Ayan. So, ayan guys. At lalagyan na natin yung battery niya rito. Siyempre guys, bubuin natin muna yon. Papakita ko sa inyo guys kung paano siya buuin. Yung mga spot weld natin. Ayan. I-spot kasi natin yun. Kasi mas maganda i-spot weld kesa isolda. Ayan guys. Kasi pag sinolda natin yan, may posibilidad na yung battery masira agad. Okay? Siya nga pala guys, bago nga pala lagyan yung battery dito, hindi ko pala natetesto. So, itest muna natin to guys. So, ayan, kung nakita nyo, ang nakalagay dito, itong ribbon wire dito. Wala yung ribbon wire dito kasi guys, nakangat-ngat na ng daga yun. Tapos yung pinagkakabitan ng panel nun sa likod, shorted kasi yon. So, nag-usap kami about dun kung ikakabit pa yon. Sabi niya, okay lang kahit hindi na. At ayan, nakalagay pa rin dyan yung battery niya. Ayan guys. So i-on lang natin siya. Wait lang guys ha. Ayan, pinindot ko na siya. Ayun, gumana na siya. I-upgrade na lang natin siya. So, yung sira lang guys, yung constant current, constant voltage na IC niya doon sa may battery. Kasi yung battery niyan guys, buo pa. May laman pa siya na 3.7 volts. So, kaya alam kong may diferensya dito sa may motherboard niya. Tapos yung power supply niya, okay na yun eh. So, ayan. Gumagana na siya. At ilalagay na natin yung battery niya rito. Yung pinapa-upgrade niya. So, repair tsaka upgrade yung ginawa natin ngayong tutorial na to guys. Okay? So, ayan. At okay na okay ayan na siya. So, pagka ganito, alam ko ano to eh. Naghahanap siya ng pairing niya or ano to guys, update. Ayan. So, basta nandoon sa dalawa na yon. So, ayan guys, kung nakita nyo yung battery niya, so ganito yung itsura ng battery niya. Ayan. Kasi yung first video natin, nakita nyo yung battery, wala na doon sa original na itsura niya. So, ayan yung pinaka talaga original na itsura niya guys. Ayan. So, kapag tinanggal nyo siya, ayan ang itsura niya. So, nakita nyo nominal voltage niya, 3.6 volts. Maximum niya na capacity, ayan o, 7,500 milliamps, or equivalent niya is 27 watts an hour. Ayan. So kaya 2 hours lang yan guys. 2 hours lang yung pinaka maximum niya sa maximum volume niya, tsaka pag naka base siya na boost base. Ayan. So ngayon times 5 na yung capacity niya kapag nilagay na natin yung battery na 15 pieces. Itong battery na to guys, hindi na ito ilalagay dito kasi iba yung capacity nito doon sa capacity na ilalagay na 15 pieces. Okay? So kailangan magkakapares kasi yung battery ng model at magkakapares ng capacity. Ayan. Kasi per capacity yata nito, nasaan ba? Wala, hindi sinabi rito. So, divide nyo na lang tong 7,500 or 7.5 amps. So, divide nyo yung 7.5 para makuha nyo yung per cell nito. Ayan. So, alisin ko na siya. Ngayon, kung tatanong nyo ako paano ko siya naalis. So, ito kasi nakapasok na, nakaganyan lang yan. Ayan. So, tapos ito nakaganyan. So, sikwatin nyo muna dito. So, angat nyo muna to. Nakagain kasi yan eh. So, angat nyo to una, tapos angat nyo to pangalawa. Tapos, yung dalawang nandirito sa taas, yan ang iaangat nyo na lang pag ganun. So, ayan. Pag binuksan nyo, ganyan yung itsura niyan. Ayan. So, hilahin nyo na lang siya. Wala naman yan nakadikit na kung anong pandikit.
hilahin nyo na lang siyang ganyan guys. So, ayan. So, ganyan na itsura niya. So, sa akin tatanggalin ko na yan. Tatanggalin ko yung BMS niya rito. Yun lang naman kailangan ko dyan, kaya ako tinatanggal pa to guys eh. Hindi ko siya pwedeng putulin dito sa wire tapos rekta sa may battery. No, bawal yun guys, or hindi pwedeng gawin yun ng technician talaga guys. Kung totoong technician ka, kung ikaw mag-aayos nito or mag-upgrade, wag na wag niyong puputulin dito. Kunin niyo yung BMS, kasi yung BMS yung magpo-protection ng mga battery or yung mga cell niya. Ayan. Ganito yung itsura kapag natanggal nyo na yung shrink wrap niya. Ayan. Tsaka itong cover. So yung cover niya nandito. So yan yung itsura niyan guys. So ang gagawin nyo dyan, aalisin nyo to, tapos iaangat nyo to. So habang inaalis nyo to, aangat nyo to. Ayan. Bale, ang pag-alis dito syempre yung soldering iron lang. So soldahan nyo to, tapos angat to. Ganun din dito, isasoldahan nyo to, aangat nyo lang yan. Kasi yan na yan lang kailangan natin. Ito, yung mismong IC na yan, kailangan natin kasi yun yung BMS. Ito kasing mga to, ano lang to, MOSFET lang to, ano lang, switch lang to guys. Ito yung main switch niya. Tapos ito naman, shunt resistor, didetect niya yung current na output, tsaka input. So, ayun. So, ganun lang yung pagtanggal niyan. Oh, ito pala guys, so nakalagay 2600 milliamps an hour kada isang cell. Ayan. So, alisin natin ito, dito gagamitin, guys. Kasi ang ilalagay natin dito is 3,000 na. 3,100 yata 'yon. Okay? So, dito pwede nang gamitin. Kailangan pare-parehas yung capacity na ilalagay. Okay? So, ayan mga sir, kung nakita nyo, yan ang itsura niyan kapag ka natanggal na dito sa may BMS niya. So, ngayon, ito guys, ilalagay na natin doon sa bagong, bagong battery. Ayan. So, ito yung positive, tapos yung dito yung negative. Ayan. So, negative yan, tapos ito yung positive. Okay? So, mag-ano na ako, spot weld na ako ng mga bagong battery guys. So ngayon guys, ang mga gagamitin nating tools at wire, ayan guys. So gamit natin dito ay 10 gauge na wire. Ayan, silicone to guys. Ayan. So 1 meter po yung pinabili ko sa kanya. So sakto 1 meter yung dalawa na yan. Tapos kailangan natin ng pangbutas. So, sinakto ko lang yan guys dito sa laki nito. Ayan. So, maliit-liit ang konti ito. Ayoko kasi guys umover yung butas natin para hindi gaano lumabas yung hangin. Ayan, pag nagbe-base na siya. So, kapag ka hindi pumasok dito, pwede natin i-adjust yung laki dito sa may step bit. Ayan. So, bubutasan ko siya dito. Isa rito, tapos isa rito. So, positive dito ilalagay ko, tapos negative dito. Ayan. So, pakita ko sa inyo guys pagka nakabutas na tayo. So, ayan. May dalawang butas na siya. Tingnan natin. Hindi kasya. Masyadong maliit. So, yung step bit ang gagamitin natin dyan. So, 1 by 1 natin siyang bubutasan hanggang sa magkasya tong wire natin. So, ayan. So, ayan guys. May butas na ulit siya. So, tingnan natin kung papasok na to. Matigas-tigas siya ng konti ipasok. Pero feeling ko papasok siya. Ayan. Ayun, pumasok siya guys. Sakong-sakto. Oh, sakong-sakto siya. So, lalagyan ko na lang ito ng glue or hot glue guys. Para siguradong walang lalabas na hangin dito sa lugar na to guys. Ayan. So, sakto na yan. Kung kasya yung isa, kasya na rin tong isa na to. Pasok ka na, pasok ka na. Ayun, pumasok na yun. Tanggal ko lang. Ayun, pumasok. Ayan guys. Pasok silang dalawa. Ayan. Tapos ilalagay ko dyan yung BMS sa loob. Ganon guys. Tapos tatakpan ko na rin yan. So at least yung wire nasa labas na. Ipapasok ko na lang yung
holder niya dito sa loob. Ayan. So nakalabas na lang yung dalawang wire papunta rito sa may battery natin ilalagay. Ito yung pinakalalagyan na natin ng battery guys eh. So ayan guys, kung nakikita nyo, nasolda ko na yung mga wire niya. So hindi po ako burara magsolda kung nakikita nyo. Oh. So kung nakita nyo rin yung linya na yung puti, ito kasi ground to, yung lugar na to guys. So pag ito inilapit ko rito tapos nagba-vibrate yan, may cause yan guys na mag short circuit yung battery. So kaya kung nakikita nyo, yung pinaka white hanggang doon lang ako, hindi ako naglagpas doon. Tapos dito sa may negative niya, ayan, so kung nakita nyo, baka sabihin nyo na burara yan, hindi po yan burara guys. So ngayon, ang gagawin ko na lang, hihilahin ko na lang to rito. So hilahin ko siya papasok dito. Tapos ito, saktong-sakto yan doon sa may pinaka lalagyanan niya pa rin dito guys. Ngayon, papakita ko sa inyo na mas maganda to kaysa doon sa una ko kasi eto guys, hindi na to gagalawin. Diyan na siya forever. Okay? Kung gusto niyo palitan yung battery or kung gusto mong palitan ng may-ari nito yung battery niya, so dito na lang siya magpapalit sa labas. Ayan, hindi niya na papakialaman yung dito, yung sa lugar dito. So, ayan po yung kagandahan po niyan. So, papakita ko sa inyo guys pagka nakakabit na siya rito. So, ayan mga sir yung itsura niya pagka nakalagay na siya sa loob. So, simpleng-simple na lang siya. So, ayan siya, ganyan lang siya guys. Ayan. So, kung nakita niyo itong B7000, so, ayan po yung nilagay ko rito. Ayan. Nakita niyo, meron siyang glue. Ayan. So, ayan po yung inilagay ko dyan. Hindi ko nilagyan ng mighty band to kasi ang mighty band kapag tumigas, parang bato, nagbabibrate to guys. Pagka nagvibrate siya, meron siyang possible na mag-crack. O kaya masira yung ano natin, yung pinaka ang tawag dito, silicone wire. Pwede siyang tawag dito, yung pag nag-crack kasi siya, lalabas yung pinaka wire niya. Makikita niyo yung pinaka wire. So di tulad ng nakaganito. So nagba-vibrate lang siya, hindi siya masasira. Ayan. So in advance na agad natin siya guys. Ayan, okay. So ilalagay na natin siya rito sa loob. At makikita nyo yung itsura niya guys. So ayan na siya mga sir. At kung nakita nyo, maganda yung tignan kahit sa loob yan. Ito na yung pinaka-wire niya. Ito, sa loob na. So ayan, okay. Tapos itong wire na to, papuntayan dito sa may battery. Kaya 1 meter yung pinabili ko sa kanya kasi wala namang ibang mas mababang meter doon. Kung kalahati lang naman yung nakuha natin dito, baka naman kulangin naman tayo ng cable. Kaya 1 meter para siguradong aabot yung cable natin. So ayan. So ano ba susunod? Yun nga, mag-spot na tayo guys ng battery. Kanina pa natin sinasabi mag-spot na tayo ng battery, pero ang inuna ko munang gawin yung etong sa battery niya dito sa may battery management system niya or yung BMS niya. So ayan guys. So ayan mga sir, kung nakita nyo, meron tayo ditong 5 cells or 5 battery ng 8650. At kung nakita nyo dito, dalawang nickel metal strip yan. So ang ginawa ko dun sa may 2P na nickel metal strip, ayan. So pinutol ko siya guys, ayan. At nag-test na ako. So at least alam ko yung ano niya, joules na gagamitin. So ayan guys, 17.1 joules. So ang maximum current na inilalabas niya ay 1100 amps. So ang gamit ko dito ay super capacitor. DIY lang din yung super capacitor na yan. At pinag-charge ko dyan guys ay itong Miniware. So kung nakita nyo, ang charging niya ay almost 7 volts, 12.7 volts. So ang wattage niya ngayon na china-charge ay 1 watts, 1.3 watts. Kasi full charge na yan. So ayan, naka power bank lang yan guys. 1% na lang yung power bank natin. Pero kaya na yan guys. Kasi yung iba na spot weld ko na. Ayan. So ganyan yung tsura kapag ka naka-spot weld na siya. So malinis tignan. Hindi brara guys. So tuturuan ko kayo guys kung paano ito gamitin.
So basta naka ano kasi yan naka ganyan lang yan, naka 1 joule lang yan kanina. Ayan, naka ganyan yan pag unang set niya. So iset lang siya ng 17.1. Ayan. So eto gamit ko yung pen, guys. Kapag bumili kasi kayo nitong K-Weld na R3.3, ang ibibigay sa inyo is yung pen lang nito na hiwalay, guys. So iba pa to, guys. Gawa ko lang to. Ayan, so 6 gauge yan. Ayan o, 6 gauge. Tapos yung sa input niya, guys, 8 gauge. Ayan o. Pero ito kasi yung original niya na gauge wire na ibibigay sa inyo sa kit. So kaya kung nakita nyo, kinonvert ko na lang siya sa 6 gauge. So at least kahit papano makapal yung wire natin. At nakapalibot yung wire dyan, guys. Kailangan may naka ano rito. May nag-iipit nito, guys. Kasi pagka walang nag-iipit nito, humahampas to, guys, sa magnetic field niya. Kaya ganyan yan, nakapalibot yan dyan. So, trigger lang naman kasi ito, guys, yung eto, trigger lang siya. So, ayan. Ang trigger lang yan, guys, kapag ipinush natin to, tutunog yan. Ayan o. So, ibig sabihin, ano na siya, mag-spot weld na siya. Pag tumunog na tirit, katulad yan, guys, tumunog siya ng titit. Ayan o, pag gumanon siya, ibig sabihin, wala siyang ini-spot weld. Pero kapag mag-spot weld tayo, ang tunog niya dapat, ayun, okay nakalagay. Pero pagka nag-spot weld tayo, guys, makipapakita ko sa inyo yung maximum amperes niya, guys. Ayan. So, makikita nyo, guys. Ayan o, 1088. So almost 1,100, guys. Yung ano niya, yung current na ini-spot weld. Kaya ganyan kaganda yung spot weld yan, guys. Oh. Diba? Ayan o, ganda niya, no. So kahit na tatluhan, nag-try ako niyan, guys, tatluhan eh. Sana yan? Nawala na yung tinry ko na tatluhan. Kahit tatluhan yan, guys, pwede yan, tingnan niya. Ay, tinapon ko na pala yung tatluhan. So, kaya kahit tatluhan siya, guys, kaya pa natin i-spot yan. Ayan o. Sumasagad yan hanggang dulo, guys. Ayan o. Sumasagad yung spot weld niya hanggang dulo, kahit tatluhan siya. Ayan o, kahit naka-sandwich siya. So, ganun lang yan din, guys. So, ilalagay lang to dito. Tapos, ilalagay lang to dito. Ayan. So, ano ko lang to, guys. Ihanapan ko lang ng pwesto tong camera para makita nyo kung paano ko siya ni-spot weld. Sa mga gusto dyan mag-skip ng video, guys, pwede nyo na skip yung video. Hindi nyo na kailangan panoorin to. Pero sa may-ari nito, sigurado, papanoorin nyo to, guys. Siyempre may-ari yon. Gusto nyo makita kung paano ginagawa yung ano niya. Pangkalapin natin ito. So, ibaba ko na lang. So, gusto nyo makita kung paano ginawa yung JBL niya. Kaya ako pinapakita rin to. Tsaka sa gusto ring manood, yan, guys. Pagka nag-spot weld kayo, guys, make sure na meron kayong safety goggles, guys, kasi yung nakikita nyo nag-spark na yan, ano po yan, nagbabaga pong metal yan. So ayan, guys, pakaisipin nyo rin na gumagamit ako ng battery ng sasakyan dito pang spot weld. Hindi po, guys, hindi pa ako nagamit nun. Super capacitor, guys, yung ginagamit ko pang spot weld. Para sigurado ako na
mas malakas yung output current niya, kaya super capacitor yung ginamit ko rito. Tapos ngayon guys, tatasan ko siya ng 26.7. Ayan. 26.7 na yung tinaas ko na pang final spot weld nito guys. So simulan na natin guys. So ayan guys, kung nakikita nyo, ayan yung pinaka spot weld nya. Ayan guys, 4 dito sa may positive, tapos 6 dito sa may negative. Ayan. Okay, so ayan po ang paggamit ng K-weld. Ayan, K-weld spot welder. Okay guys, so ayan siya. So ang gamit nyo dyan ay high current na MOSFET, N-channel MOSFET yan guys. So 6 yung gamit dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos 2 TVS. Ayan guys, diode po yan, para sa reverse polarity diode guys. Okay, kaya sa spike, voltage spike, tsaka current na bumabalik dun sa MOSFET, para may niya agad, masangga niya agad yung spike na yon, para hindi masira yung mga MOSFET na yan, kaya meron yan. Okay, meron din yan 300 amps na fuse. Ayan guys. So ayan, at least napakita ko sa inyo kung paano spot weld to. Ayan, kasi nung unang video natin hindi ko pinakita kung paano spot weld to eh. So at least alam nyo na guys. Tapos i-re-wrap na natin siya, lalagyan na natin yung wire nya. So ayan guys, lalagyan natin yung wire nito rito. So at least makikita nyo guys kung ano yung itsura nya. Ayan. So ayan guys, at pabalik ulit ako. So ayan guys, pakatanungin nyo ako kung anong shrink wrap ang ilalagay, shrink wrap, ayan, para maintindihan nyo, shrink wrap ang ilalagay natin dito sa mga battery na to. Ang laki po nito ay 85mm by 120mm. Pero kapag bumili kasi kayo nito ng ganito guys, ang nakalagay doon is 85mm tapos 1 meter yung haba nito. So ang gagawin nyo lang guys, puputulin nyo na lang. So yun lang naman kasi kailangan ko guys eh. So kung titignan nyo, ayan yung kailangan ko. Ganyan kalaki yung kailangan ko. Kailangan masakop yung almost sa gilid niya. Ayan. So yun ang itsura niyan. Tapos yung wire niyan, lalabas dito. Tapos papasok dito sa kabila. Tapos yung kabila ganun din. Ang gagawin natin yung katulad lang nung unang ginawa natin guys. So yun lang kasi yung pinakamadaling method or pinakamagandang method. Ayan guys, so positive sa positive, negative sa negative. So ganyan siya guys. So positive din to, pupunta rito pag ganon. Tapos yung dito naman pag ganon. So bali pag ganyan siya. So positive negative, ayan, pag ganon. Tapos dito naman
Pag ganun din. Tapos yung ilalabas na rito, yung mismong output niya. So yung output niyan, dito na ilalagay yan sa my wire. Ayan. So dyan na yung output niyan. So lahat sila papasok pag ganun. I mean, papalalabas. So papasok muna dito sa battery pack na to, tapos lalabas din dito sa kabila. So ganun lang na ganun yung gagawin natin nung una, guys. So ayan, at least hindi kayo malilito. At mapapakita ko naman sa inyo, guys, kung ano yung tsura niya. So ayan mga sir, kung nakita nyo, nilagyan ko na ng insulator tong positive. So ganito yung tsura niya kapag wala pang insulator, guys. So ito yung battery niya. So 3,100 milliamps yan, guys. So 3.1 amps an hour. So ayan ang ilalagay natin, guys, dyan. So lagyan natin ng insulator. Ayan, so positive. Ayan. Para kapag nag-spot weld tayo ng tong metal, nickel metal na to, ay hindi mag-short yung negative, kasi negative na tong cylinder niya dito sa may positive. Pero guys, kung titignan yung ano nyo, ayun, nakita nyo yung positive niya, napakanipis na to. Generic lang siya, guys. Hindi ko sure kung talagang ito yung capacity niya. 3,100 milliamps an hour. Kasi kung titignan nyo, guys, mabuti, ayun, ang nipis niya. Ayun, ang nipis niya, ayun, tingnan nyo gano'n kanipis yan, grabe, pwede nyo yata itong yupiin, mayuyupi ito, ayun, baka mayupi pa ito, ayun, so okay lang siguro yan, kasi wala naman tayo makakita na talagang original na ito, guys, mga ano na to, recondition na to, yung mga ganito, refurbish. Ayan, so wala kasi siyang brand name din, yan lang yung pangalan niya. Ayan, diba? So ayan, at puputulin ko to kasi kailangan ko lang dito is yung kalahati nito. So alisin ko yung gitna niyan para makabit dito, guys. Ayan. So kaya ko sinabi sa kanya na bumili siya ng 2P. Ayan. 2P na ganito kasi kailangan ko yung butas na yan, guys, kapag nag-spot weld ako. Kasi ayoko nang walang butas. Kailangan may butas, guys. So ayan, guys, at kunin ko lang yung K-Weld spot welder. So sa mga hindi pa nakakaalam kung ano po yung K-Weld spot welder, so ito po yung tsura ng K-Weld spot welder. So ayan yung pangalan niya, K-Weld R3R. K-Weld R3.R. K-Weld R3.3. Ayan, sorry. So ayan siya, guys. Yan ang itsura niya. So 4 volts up to 30 volts. Ayan. Tapos yung ano niya, input ay ayan, up to 2,000 amps. So ayan, guys. I-power up natin ito mamaya. Pero bago yun, guys, tignan muna natin yung ano nito, yung tag dito, yung internal resistance. Ayan. So ayan, guys, kung nakita nyo, 31.3 milliohms or 31 milliohms, guys. So okay naman siya kasi mababa naman yung milliohms niya, guys. Pag pinagsama-sama kasi natin to, mas lalong bababa tong 31 milliohms na yan. So okay naman. So kahit na generic siya, okay naman. Ayan. So ayan, guys. So ayan, guys, nag-pre-cut na ako ng 14 cm or 140 mm na wire. Ayan. Saan ko ba ilalagay itong wire na to? So ito, guys, na wire na to, papunta yan dito. So ayan na kasi yung magandang ano niyan, pattern yan. So yung positive niya pupunta dito sa may positive. Ayan, guys, pag ganyan. Pag ganyan, yan. Pag ganyan yung nakalagay dyan. Tapos yung dito naman, yung positive nito, pag ganyan naman. Yan, pag ganyan.
Tapos yung negative, ito papunta rito. Tapos yung ito papunta doon. Okay? So kaya, ayan, saktong-sakto lang yan. So may natitira pa siyang ilang sentimetro pa, guys. So kaya ko nilagay ito rito para kapag ka naka-bubble wrap na naka-shrink wrap na tong dalawang to, tapos nakalagay na yung mga wire niyan dyan. Eto guys, yung wire na to ilalagay na yan dito, tapos ito ipapasok ko na lang pa ganon. Tapos painitan ko na lang siya ng hot air, ayan, para ma-shrink na siya, guys. So ayan, at least pinakita ko lang sa inyo kung ano yung sukat nito, para alam nyo agad kung ano yung susukat niya. So yan mga sir, ibabalot na natin siya ng shrink wrap ng battery at gagamitan natin ng hot air. So ayan, on lang natin to. So 7 yung speed ng hangin, tapos 170C yung init. Ayan. Tapos tuloy-tuloy lang natin siya, guys. Tapos gagamitan natin siya ng nozzle, guys. So yung nozzle ay yun. So pakita ko sa inyo, wait lang. So yun yung nozzle. Yung nozzle, guys, para yan sa detailing yan, guys. Ayan o. Para makita nyo yung pinaka-details. Pagka natapos na yung pagkakaano niya, wrapping. Ayan. So mapapagandaan pa natin yung mapapasmooth pa natin yan, guys. Ayan o. Ayan. Direkta rin lang natin to. So nakikita niyo mga bula-bula na yan. So dito sa nozzle mapapasmooth yan, guys. Ayan. Hindi siya masusunog, hindi rin siya mabubutas kasi nga sakto lang yung init na umaano sa kanya, guys. Ayan. So, ayan. So nakita nyo ang pagkaka-details niya. Ayan o. So malinis siya, guys, kasi na-try ko na yan dito sa una. Ayan, unang ginawa ko. Ayan, o. Diba? So, hindi siya baboy. Okay? Hindi ko siya binaboy or walang baboy dito sa second version na nasa second part ng video, kasi ang unang part natin ng video yung unang JBL ko. Ito kasi, guys, sa client na to. Okay? So, ayan. Tapos susunod niyan, ito naman, guys. So ito lalagay natin yan dito. Tapos yung positive niyan doon. Yung negative nito dito. Yan, pag ganun. Yung kabila naman, ito yung negative nito nandito, syempre sa negative. Tapos yung positive nito dito sa may positive nito. Okay, kasi ito yung positive niyan. Ayan, o. Okay, so makikita niyo yan, guys. So ayan, sir, kung nakita mo, ayan. So yan yung pagsolda dyan naman. Ayan, kailangan malinis, solid yung pagkakasolda, walang bula or walang kahit na anong pangit sa pagsolda. Ayan, kailangan dikit na dikit yan para hindi siya matanggal. Ayan. So nakita mo, flat na flat yan. Tsaka yung pagka
flow ng solda. Ayan. Maayos yan, malinis yan. So, ayan. At, ang gagawin na lang natin dito, ito, yung negative, ikakabit natin yan dito sa may negative nya. Tapos yung positive kasi nilagyan ko ng electrical tape kasi baka magdikit. Ayan, baka magdikit siyang ganyan. Nako po. Ano yan? Pag nagdikit siya, bigla, tapos hindi mo matanggal, sisirit na agad yan. Okay? Ano na agad yan? Magliliyab na agad yan. So, ayoko mangyari yan syempre. So, negative muna ipapasok natin dito sa may negative. Tapos positive dito. So, yung shrink wrap niya guys, ilalagay ko na yan dito. Kalahati pa lang dito. Para kapag kanilagyan ko tong mga wire niya rito, isasarado ko na lang siyang ganun. Okay? At least nakita lang ng may-ari na ayan yung pagkakasolda ko. Hindi ko yan binaboy. Okay? Hindi po ako baboy mag-solda or gumawa. So, maayos po yan, malinis po yan. So, yan mga sir, kung nakita nyo, sa pangalawang pagkakataon, ayan po yung pagkakasolda niyan. Kita nyo. Ayan. So, wala po siyang bula or crack. So, kailangan malinis. Ito naman sa kabila. Ayan. So, walang bula. Ayan, malinis na malinis po yan. So, ganyan po yung itsura niya. So, tignan nyo. Yung positive, pumunta lang din sa positive. So, yung positive nito, pumunta sa positive nito. Yung positive nito, pumunta sa positive niyan. Negative nito sa negative. Negative nito sa negative. Tapos yung negative din to, ayan, papunta dun sa may negative. Tapos yung positive naman nito, dire-diretso pa rin yan, papunta pa rin yan dun sa may positive. Dun sa may BMS nya, guys. So, eto, ilalak ko na lang to. Tapos, hot air ko ulit yan, guys. So pag-plug nito, hot air na ulit yan. So, ganun lang. Tapos, makikita nyo yung itsura niya. Kompleto na silang lahat. Ayan. At, i-ano ko na siya, yung double adhesive. So, ito yung gagamitin kong double adhesive. Pwede naman to guys. Gagawin ko lang dyan sa likod nito ng mga battery. Ano yan guys, lahat merong double adhesive. So, lahat yan lalagyan ko ng double adhesive. Kasi yung una kong ginawa, ang double adhesive, ito lang at saka ito yung may double adhesive doon sa likod niya na guys sa likod ng battery. Kasi yon ay extreme na 3M na double adhesive. Ayan guys, kulay itim. Kasi wala naman akong ganun dito. So kaya kung ano yung pinabili ko sa nagpagawa nito, siyempre kit yon na binili niya. So hindi ko na sabi na kailangan niya ng adhesive. Kasi mahal din guys yung adhesive na yun, nasa 700 din yung ano nun, yung ganitong kalaki. So 700 plus guys. Mag-1,000 na rin alam ko sa Ace yata yun, Ace Hardware. Tapos yung nakalimutan ko rin sa kanya magpabili ng ganito guys. Ito, yung foam tape. Okay? Kasi foam siya guys na tape eh. Ayan meron siyang adhesive. Kasi para dito yun. Para pag nilagay ko siya rito, pag nagba-vibrate, hindi tutunog yung ito guys. Pero may lalagay ako dyan guys, para kahit na mag-vibrate, hindi siya tutunog. Tsaka lalagyan ko ng ano to, tawag dito, ng zip tie. Ayan. So, ayan guys. At least nakita nyo ng itsura. So, makikita nyo yung finishing ng itsura rin nito. So, ayan mga sir, kung nakita nyo, ayan na yung shrink wrap niya guys. Ayan, lagi ko talaga nabubulol talaga ako kapag kaya sinasabi ko yun. So, ayan, yung shrink wrap niya. So, kung nakita nyo rito, may zip tie po yan, dalawang zip tie na nakalagay para dun sa may positive at saka sa negative. So, para makita nyo guys, talaga na may nakalagay na zip tie. Ayan, para hindi sila maghiwalay. Ayan. So, eto guys, alisin natin to kasi dito kasi lalagay yung nawala. So, dito kasi guys lalagay yung
lock niya para sa bilog kasi ganyan yan guys. Oh. So kailangan alisin natin to para pagka nilagay dito yung cover, mako-cover tuloy, aanohan kasi to guys ng cover masasanggi. So alisin natin yan. Okay, so basta ayan, kung nakita niyo kung gaano kalinis yan, ayan, mas malinis pa yung eto kaysa sa first part ng ginawa ko dun sa unang video talaga natin. So mas malinis siya guys, tignan. Kasi yung unang video natin, 'di ba, 3 wire yung ginamit ko. Ito kasi guys, naisip ko na bilhin niya na lang 1 wire na lang para hindi na siya bibili ng sobrang habang wire. Ayan, kaya 1 na lang. Okay, mas maganda. Ayan, mas malinis, 'di ba? So ayan mga sir, kung nakikita nyo, nakadikit na siya ng double adhesive. So nilagyan ko ng double adhesive dito. So para hindi siya dumikit dito sa kabila. Kasi pag yan dumikit dito sa kabila, kung nakikita nyo, mag-short yan. Kaya meron siyang foam. Ayan. Tapos ang ginawa ko dito sa may cover niya, ayan. So tinabasan ko na agad yan. Ayan, may tabas dito. Tapos may tabas dito. Ayan. So, tingnan nyo mabuti kung saan ko siya tinabasan. Para alam nyo kung saan nyo rin siya tatabasan. Ayan. Kasi yan, tatama yan dito. Ayan. Tapos tatama yan dito. Ayan. So, ngayon, ayan, saktong-sakto na siya dyan. So, ayan guys, para makita nyo kung bakit ko siya tinabasan. Ayan, tatama kasi siya dyan Ayan Ayan o. So ngayon hindi na siya tatama. Ayan o. Kasi sakto na yan. Dito sa kabila, ganun din. Ayun. So hindi na tatama yung doon sa may gitna. Ayan guys. So kasi meron nakatabas na siya. Ayan o. May tabas na siya. So ayan. At least alam niyo lang kung saan natin siya tatabasan. Ayan. Kasi mahirap na nasabihin ko sa inyo na ilagay nyo na agad yung cover tapos hindi pala kasya kasi nga may tatabasan kayo. So ngayon alam nyo na kung saan yung tatabasin. Ayan. Tapos pwede na yan ilapat. Ayan guys. Tapos ilagay na lang natin yung mga kailangan ilagay. Ayan. So ayan guys, kung nakita nyo, lapat na po yan. Ayan. So, ganyan na itsura niya. So, kapag natabas nyo yon, pokpokan nyo na agad to. Ayan. Tapos, maglalak na yan dyan. May mga lock na yan dyan. Ayan guys, nakalak na yan. Saktong-sakto yan. Walang, kulang, walang sobra. Ayan, diba? So, ayan guys. So, inalis ko muna yung nasa unahan nito or yung nasa itaas na cover niya. Ayan, para may kabit nyo to kasi pag hindi nyo inalis yun, hindi nyo may kakabit to syempre. So, ganyan lang siya guys, kasimple. Kakabit na natin yun mamaya. Tapos, kakabit na natin yung tornilyo. Kakabit na natin yung motherboard dito. So, kakabit na natin yun. Tapos, ilagay natin yung motherboard doon. Tapos, kakabit na natin yan. Okay? So, ayan. Para maniwala kayo na saktong-sakto yan. Okay, hindi siya nakaumbok. Ayan, wala pang tornilyo yan pero kung nakita niyo yung butas ng tornilyo, ayan sakto lahat. Hindi siya nakaangat. Ayan. Okay, so ganyan lang guys. So ayan mga sir, kung nakita niyo, palagay na yung mga tornilyo niya at itong gitna nilagyan ko ng quality control pass. Ayan. So 17, 81, 75 yung quality control pass niya. So pag nagbago yan, malalaman natin na binuksan yan. So ayan. Yung mga screw, ayan guys, kompleto yung screw dun sa loob. Ito, ayan, sa gitna nun. Ito, tsaka dito sa may gilid, pinakagilid niyan guys. Dun sa pinakaloob, ayun So, meron na yan. Ito naman guys, ito meron to sa pinakadulo. Ayun. Tapos ito, sa gitna nito wala. Tapos ito meron, tapos sa pinakadulo nun, ayun
Ayun o, nailaw pa. Ayun o, ayun o, nakinang-kinang. So, meron. So, ang mangyayari niyan guys ay matitira dito guys. Isang screw na lang. Okay? So, dapat ang matitira dito sa screw natin, isa lang ang matitira. Okay? So, ayan. Nilagyan ko na ng screw tong ganda dito sa loob. Tapos dito sa unahan, meron na rin. Ayan. So, i-update ko na lang kayo dito sa screw nito naman sa loob nito guys. Dito. Ayan. So, ayan guys. Ayan yung mga screw niya para sure na nakalagay yan. Ayan. 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 Ito guys. Tapos yung wire. Ayan guys. Ganyan lang yung wire. Ayan. Baka isipin nyo kung paano ko ginawa yung wire. Paano ko siya naipasok na maayos. So ayan yung wire. Ganyan yung itsura niya. So ayan guys. Kung nakita nyo pati to. Ayan. Meron na ring tornilyo. Ayan guys. Kung kitang kita nyo yung mga tornilyo nyan. So, nasa loob na, walang kulang yan. So, dito sa kabila, ganun din. Walang kulang yan, guys. So, ayan siya. Kompleto yan. Okay. So, ang natitira na lang natin ay 5. Ayan, guys. So, yung dito sa loob, yung itim na tornilyo, ayan, guys. So, ayan. Tsaka sa kabila, ayun o. So, ilalagay natin dyan yung takip niyan mamaya. So, ayan. 4 na lang yung natitira. So, 1, 2, 3, 4. Kasi sabi ko sa inyo, may matitirang isa. Kasi ito yung hindi may ilalagay sa gitna. Doon kasi yung battery. Okay? So, ayan guys, yung nag-iisang tornilyo na hindi natin nailagay. So, ayan na siya guys, yung JBL na inayos natin. So, ngayon, itry natin kung nagcha-charge siya. So, nilagay ko yung ano ko guys, AC plug ko mismo. Ayan, hindi ko pinadala yung AC plug niya. At yung mga mic niya guys, hindi ko rin pinadala. Pero itong mic kong gagamitin ko. So, charge muna natin. Tignan natin guys kung magcha-charge. Ayan guys, tignan natin. Ayun guys, nag-charge na siya. Ngayon, kapag nilagay nyo ang bagong mic, kunyari nasira yung mic nyo, o bibili kayo ng bagong mic guys. So, ilagay nyo lang yung mic dyan. Ganyan guys. Okay, tapos sabay nyo yan i-on. Ayan. So, hindi man parehas yung blinking yan. Okay lang yan guys. I-on nyo lang din yung JBL nyo. Ngayon, kasi naghahanap siya ng i-pair niya na signal or naka-bluetooth kasi to or naka-wifi guys yung ano nito yung mic nito So, pag on natin ito, maghahanap din to ng i-pair na mic. So, ayan guys, on na natin. So, baka malakas. Oy, no-pair na agad Nag-pair na agad siya guys. Ayun, milaw na to. So, make sure nga pala guys, pag nag-pair kayo ng mic, eto, kasi baka biglang malakas yung volume nyo rito. Mag-echo siya guys na malakas guys. Ayan o. So, try natin na kayo. Ayun, yung sinabi ko sa iyo. Konting-konti lang guys. So, make sure na mami-minimum nyo to. Okay? Kasi nga, malakas bigla siya So, tignan natin kung mamamatay ito. Ayun guys, namatay siya. So, ibig sabihin wala na siyang mic. So, ayan, gumagana yung mic ko. Wala na tayong ginagawang kababalagan dyan. Wala tayong ginagawang magic dyan guys. Ang ginawa lang natin ay, ayan, on nyo lang yung mic. Tapos on nyo lang to. So, pag mag-prepare kayo, ganun, mas mabilis yun guys. Kasi nga, maghahanap agad to ng i-prepare na mic. Di tulad ng naka-on to, pagka-on nyo nito kasi, baka mag-blink lang siya ng matagal. Okay guys? So, yun guys, at ayan, okay na siya. Nagana na siya. So, patayin na natin siya guys. At yan. At kung nagustuhan nyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click all guys. Bye. Peace.